Kamusta mga giliw kong manonood? Para mabawasan ang pagod stress natin sa buhay, halina't atin pong tunghayan ang 17 kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. I know I came from a deep sleep, kaya naman parang alay ng alay ang aking katawan. Naalimpungatan ako at sinubukan tumihaya mula sa patagilid kong higa. Ngunit hindi ako masyado nakausad dahil sa bultong nakaharang sa likuran ko. Maging ang mabigat na bagay sa aking bewang ay nakakasababal sa pag-inat ko. Nakangiwing dinilat ko ang aking isang mata. Bahagya pa ako nagulat na makita ang kalat na liwanag sa aking silid. May pasok pa ako sa trabaho. Ngunit alam kong hindi na ako late dahil hindi pa tumatama ang sinag ng araw. Nang masanay sa liwanag, pareho ko nang naidilat ang aking mata. Agad akong napatingin sa aking bewang. Ang mabigat na nakadagan sa akin ay isang braso. Napatakip ako sa mata ko, trying to figure out what happened last night. Binaba ko ang kamay ko at nilingon ko siya. Now that I realized, naramdaman ko ang pagtama ng mainit na hininga sa aking batok. He was too close. I bit my lip as I watched him peacefully sleeping beside me. His lips was a bit parted, and yet he still managed to be so attractive. Pareho lang kaming natatakpan ng puting kumot. Sa ilalim nito, ramdam na ramdam ko ang pagdantay ng balahibo sa legs niya. Bahagya pang nakapatong ang binti niya sa akin, and all I can even smell is his manly scent. Nandoon pa rin ang samyo ng alak, pero mas nangingibabaw ang mabango niyang katawan. Maingat kong iniangat ang kanyang mabigat na braso sa aking bewang. Nang matanggal ko na, tiningnan ko siyang muli. Nakasara na ang labi niya, ngunit hindi naman gumagalaw man lang. Dahan-dahan akong bumangon at umupo, hawak ang kumot para maitakip sa dibdib ko. I looked for my bathrobe. Gamit ang paa, hinata ko yun papalapit sa akin. Maingat ang kilos ko at baka magising din ito. Ngayon pang parang wala ako may papakita sa kanyang hiya pagkatapos na nangyari kagabi. Sinuot ko ang roba at iniwan na sa kanya ang kumot. Pagtayo ko ay nilingon ko ulit siya. Ganun pa rin ang pwesto at mahimbing pa rin ang tulog. Ang bala ko ay maligo at pumasok sa trabaho nang hindi siya ginigising. Basta, yung hindi kami magpapang-abot pa dahil natitiyak kong mas maaalangan na akong pakitunguhan siya. I'm not ashamed. It's just kind of inappropriate for the two of us. What are we? Ex with benefits? Marahan ko ring nilapat ang pinto ng banyo para hindi makalika ng ingay. Pagkasara, agad kong hinubad ang roba para maligo. Sinabit ko ang roba malapit sa salamin. Unconsciously, napatingin ako sa salamin. I tilted my head when I noticed the red marks on my breast. Humilig pa ako ng konti para masuri iyon ng maigi. Ngunit nanlaki ng mga mata ko na makita kong marami iyon. Paakyat sa aking leeg hanggang sa ilalim ng tenga ko. He gave me hickeys. Instantly, nag-init ang magkabila akong pisngi. Parang may kung anong nagsindi sa aking katawan. Pinilig ko ang aking ulo at ininspeksyon ang buo kong katawan. Ang kaninang pag-iinit ay napalitan ng init ng ulo. Even in my inner thighs, meron ding marka niya. Pambihira naman yan, Logan. Kaya hanggang sa nagsashower na ako, inis pa rin ang nararamdaman ko. Paglabas ko ng banyo, matalim kong tiningnan ang kama na kinatutulugan niya. Nakadapa na siya ngayon at tulog pa rin. Kinailangan ko pang magtapa ng 2 band-aid para lang matakpan ang kagat niya sa ilalim ng tenga ko. Kitang-kita kasi yun at halata pa, lalo pat nakataas ang buhok ko sa kusina. Puwisit? Bulong ko. Hindi ko siya ginising at lumabas na ako ng suite ko. Nagpakabisi ako sa paglalagay ng icing sa strawberry cake na ginagawa ko. I've been avoiding to be asked. Kanina pa lang pagpasok ko, tinanong na agad ako ni na chef kung ano nangyari sa leg ko. Sinabi ko na lang nakagat ng insekto. Ewan ko lang kung naniwala pa. Susmi, it's a 5-star hotel. Tapos nakagat ako ng insekto sa presidential suite nila? Kalokohan, di ba? Pero maganda na rin dahil wala silang follow-up question. Hi, Sir Henry! Biglang bati ni John sa gilid ko. Bahagya ako napaangat ng tingin at sinalubong agad ako ng malalalim na mata ni Sir Henry. Hindi ko rin napansin ang pagdating niya. He was already leaning in our stainless counter with a grin flashed in his natural red lips. Good morning, John. Camila? He coolly said. For an abrupt moment, nakaramdam na naman ako ng discomfort. Hindi ko alam kung sa kanya ba
o sa pananalita at paraan ng pagbati niya sa akin. Either way, hindi pa rin ako komportable. Good morning po, Sir Henry. Magalang na sabi ko. Ngayon ay nag-alangan naman ako sa presensya niya. He smiled at me and stared at me thoroughly. Kung papansinin ko lang, iba talaga ang tingin niya sa akin kumpara sa ibang kasama ko. Para bang may mas malalim na kahulugan? Upang ilihis ang atensyon, pinagpatuloy ko na lang aking ginagawa. On the other hand, si Johan ang kumausap sa kanya. Ayaw kong ipaalala pa niya nangyari sa amin kagabi sa pool. Lasing lang siya kaya medyo lumakas ang kanyang loob. Tapos na po bang meeting niyo, Sir Henry? Ani John. Napanguso ko at bumuntong hininga si Sir Henry na tila ang lalim ng pinaghugutan. Tumuwid siya ng tayo at humalakip-kip. Hindi pa nga kami nakakapagsimula. Wala pa si Dracula. Mahinang sabi niya. Napahinto agad ako sa paglalagay ng icing at biglang kumabog ang aking dibdib. Nakauwi na si President? John got curious. Nandito pa yun. Nandyan pa sina Theodore pero hindi pa raw sila tinatawagan ng boss nila. Kagabi tinawag niya ako para ihanda ang maagang meeting ngayon. Tapos hindi pala siya magpapakita. Pinuntahan ko sa suite niya pero walang sumasagot. I swallowed. Binaba kong hawak at kumuha ng prutas sa fridge. I kept myself busy kahit na pinaw ko nakikinig sa pinag-uusapan nila. Ibig sabihin, nasa suite ko pa si Logan at tulog pa rin. May breakfast meeting pala siya pero ayun, at natutulog pa rin. Damn it! Halos manlamig ako. May dapat ba akong gawin? Sabihin ko baka nasa suite ko pa yung halimaw na yun. O tapos, tatanungin nila ako kung anong ginawa niya doon. Kung babalik kaya ako doon at gisingin na siya, hindi naman yun irresponsable sa trabaho niya. Sir Henry! Sabay-sabay kaming napalingon sa kadarating lang na isang babae. I think she's one of the hotel manager dahil naka-black corporate attire din siya. Kakatawag lang ni President. Nagpapadala siya ng breakfast sa suite. Narigas ako sa kinatatayuan ko. He's awake. Okay, pero saang suite siya tumatawag? Sa suite niya? Ewan ko, pero parang curious pa siya sa sarili niyang tanong. Mas lalo tuloy kumakabog ang dibdib ko. Yes sir, pinapatawag din niya kayo. Dagdag ng babae. Halos mapabuga ako ng naipong hangin sa bibig ko. Mabuti naman at lumipat na siya ng silid. Not that I am expecting him to stay longer, but at least he knows what to do after the... Damn! Nang makaalis ang manager, kami naman ang binalingan ni Sir Henry. Nakuha pa niyang umisi kaya napakunot ako ng noo. Hindi ko rin alam kung anong trip nitong si Dracula eh. May sariling penthouse sa hotel pero sa presidential suite na piling tumuloy. Ang weird! Litanya niya bago tuloy ang umalis. Panandalian akong napaisip sa sinabi niya. Pero sa dami ng ginagawa ko, unti-unti ko rin yung nakalimutan. Makalipas ang halos kalahating oras, patakbong bumalik sa tabi ko si John. Naghahalo ako ng harina sa mixer nang tingnan ko siya. He looked bothered. Tatanungin ko sana pero nauna na siya. He was catching his breath. Papunta dito si President! OMG! Halos mangisay pa siya sa pagkakasabi sa kilig. Pero ako, dumagungdong ang dibdib ko at halos kumawala na sa kanilalagyan nito. Napasinghap pa ako. Bakit daw? Di ba may meeting yon? Sila? Magbuhol-buhol pang dila ko sa kaba. Hinawakan ni John ang magkabila niyang pisngi at gumiwi. Hindi ko rin po alam eh. Sabi surprise visit daw. Hayaan na natin. At least masisilayan ko ulit yung hotness niya. Nanlaki talaga mga mata ko. Why everything around so fucking uncomfortable? Ayan na sila, Ma'am Camila. Bulong ni John. Sinikupan niya ako kaya napabalik ako sa aking ulirat. Bumalik kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Nanlamig at nanginig na ang kamay ko, kasabay ng malakas na pintig ng puso ko. Nakita ko kaagad ang pagdating ng grupo nila. There were two good-looking men in their suits na una kong nakita. Patingin-tingin sila sa paligid. Impit na tumili si John sa gilid ko. Hindi ko na lang siya pinansin. I tried to divert my attention, kaya humugat ako ng buntong hininga para makakuha ng lakas. Trabaho lang to. Trabaho lang. Pinatay ko ang mixer at kinuha ang lalagyan. Ngunit palapit ng palapit ang mga taong nag-uusap sa aming area. Kaya hindi ko napigilang mapatingin. At doon ko siya nakita. Naabutan ko pang nakatingin din siya sa akin. Kinakausap siya ng head chef namin, pero nasa akin ang mga mata niya. Hindi ko pa makuha ang klase ng titig niya. Nang bigla siyang pumihit ng lakad,
papunta sa aming pwesto. Kumalabag pa ang dibdib ko. Ano ba naman to? Bakit ka nagwawala ng ganyan? Miss Camila. Huminto ako sa ginagawa ng tawagin ako ni Chef Nino. Ibinaba ko ang hawak sa spatula sa bowl. Maging si John ay huminto rin sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay nasa kanyang likuran. Kasabay ng pagbawala ng puso ko ay ang walang patid niyang titig sa akin. Ramdam na ramdam ko yon sa buong sistema ko. Tila hinuhugot niya ang kung ano namang nagtatago sa akin. Naaalala ba niya nangyari kagabi? Lasing siya eh. Pero nag-away kami at nasampal ko pa. Kaya alam kong gising ang diwa niya noon. Pero Camila, you promised that would be the last. No more hunting. No more regrets. No more remorse. Pareho kayo nasaktan kaya pinagbibigyan niyo namang mga sarili niyo. Good morning, Logan said. He was still staring at me. Tumikim ako. Good morning, President. Sabi ko. He looked so calm and relaxed. Unlike me, tensed. Naglakad papalapit sa aming counter at tinignan ng mga kakabake na cupcakes. Pinasadahan niya iyon ng tingin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero kinakabahan ako sa uri ng tingin niya. He was not smiling either. Hanggang sa kumuha siya ng isang cupcake na nasa tray pa. He looked up at me. Can I? Seriously? Nagtatanong pa siya para sa permiso, kaya agad akong tumango sa kanya. Kumuha siya at kinagatan. I looked at his lips twitching while chewing the cupcake. Tumango pa siya bago tumingin sa akin. You made this? Turo niya sa hawak. Yes sir, kami po ni John. I said. Why is he asking anyway? Kita namang sa counter namin nakahain. Camila's Cakes ang madalas na hinahanap ng mga kumakain dito, President. Kaya palaging busy ang kanilang station. Sabi ni Chef Nino nang umiti pa sa akin. I warmly smiled at him. Tumango si Logan at isang beses pang kumagat sa hawak na cupcake. Great job, sabi niya. Habang kinakain ng hawak at iniliguran na niya kami. Nakatingin ako sa kanyang may sinasabi sa isang lalaking nakasuit din. Ngunit naputol nang sikuhin ako ng John. Yumuko siya at pumulong sa akin. Ang pogi-pogi talaga ni President, ma'am. Isang tingin lang, nabuo na ang araw ko. Napangiti na lang ako sa kakulitan niya. Ngunit sabay kaming natigilan nang lapitan kami ng isa sa mga lalaking nakasuit. Ma'am, pinapasabi po ni President na pumunta po kayo sa opisina niya. Sabi nito sa akin. Bahagya akong nagulat. Ako po? Tinuro ko pa ang aking sarili. Pero seryosong-seryoso ang mukha ng lalaki at tumango pa. Yes ma'am, dalhin ko daw po kayo doon. Sabi pa niya. At first, I was hesitant. Bakit? Nakapunta na siya sa area namin. Kung may sasabihin pa siya, dapat sinabi na niya kanina. Nuknukan din ang arte. Kaya wala na ako nagawa na maghintay pa sa akin ng lalaking sa tingin ko ay assistant niya or bodyguard. Sumama ako sa kanya at tinala nga sa opisina ni Logan. Pagdating namin sa labas ng opisina niya, may dalawa pang lalaking nakasuit din ang nakatayo sa tabi ng pinto. Kailangan talaga may bantay pa siya? Kumatok ng 2 beses ang lalaking kasama ko at saka ako tiningnan. Pasok na kayo, ma'am, sabi nila sa akin. Tipid ko silang initaan at nagpasalamat. It's just so weird dahil hindi ako sanay na makakita ng ganitong formalities. Well, sa States, ang businessman na nakita ko, pawang walang mga bodyguard na palagi nakubuntot. Pumasok ako sa loob ng opisina niya. Bumungad sa akin ng liwanag na nanggagaling sa glass walls. Kalahati ng kabuuan ng silid ay gawa sa salamin. Malaki ang espasyo nito. Pagdantay na mata ko sa kanyang lamesa, halos gumuhit ang gulat sa dibdib ko na makita siya at isa pang lalaking nakatunghay din sa akin. Damn! I am just daydreaming at hindi ko sila napansin man lang. Sorry, pinapasok na kasi ako. Paumanhin ko. But Logan was just staring at me. Napatingin naman ako sa isa pang lalaki na biglang tumayo. You're just in time actually. Paalis na rin ako. You are Camila Mondragon, right? Our new pastry chef? Sabi ng lalaki. Nilitian ko siya. Yes sir. Medyo nakaramdam pa ako ng hiya. Sabi ko na nga ba't hindi ko malilimutan ang malamodel naming chef. Natutuwang sabi niya. Get out Valdez, sabi ni Logan. Tumawang muli ang lalaki. Ang sungit mo naman, Mercadejas. Aalis na nga, para nagpapakilala lang eh. He looked at me again.
pero nakita kong pagbaba ng tingin niya sa aking balikat. What happened to your neck? I almost gasped nang ituro pa niyang leg ko may band-aid. Kaya napaangat ang kamay ko para takpan iyon. Oh, wala po. Nakagat lang po ng insekto. Don't ask me here, please. Kulang na lang yata sumabog sa kahiya ng mukha ko. Kumunot ang noo niya. Insect bites? Ano ba naman yan? Sana bumuka ng lupa at kainin ako. Hilaw ako napangiti at tumango sa kanya. Valdez! I felt the warning on Logan's tone. Oo na, aalis na. Parang nagtatanong lang eh. Sabi ng lalaki. Mabuti na rin yon at nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Sinundan ko pa ng tingin ng lalaki hanggang sa makaalis siya. Nang tumingin ulit sa aking harapan, nagulat pa ako na makita agad si Logan. Hindi ko naramdaman ang pagtayo niya. Bahagya siyang umupo sa kanyang mesa. Naramdaman ko kagad ang alinlangan na tingnan siya dahil diretso ang tingin niya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. So, I'm an insect, huh? He suddenly asked. Napapihit tuloy ako ng tingin sa kanya, but his face remained calm. Tinakasan ako ng lamig at gumapang ang init sa aking mukha. I bet, baka namumula pa ang magkabila kong pisngi sa hiya. Does he really talk about this so casually? Humalukip-kip pa siya habang masusi niya akong tinitingnan. I couldn't move. Ang tanging nagagawa ko lang sa harapan niya ay ang pigain at kurutin ng aking mga daliri. Nahihiya ako. Bakit? Dahil sa nangyari kagabi. He was drunk and hurt. At ang masakit pa, we're over. Damn it! Tapos nag-iwan pa siya ng markang kailangan kong takpan dahil nakikita ng lahat. It felt like he branded me. He branded me not to be owned by him, but to be sold, and he's done with me. Ang sakit lang. Ilang sandaling walang nagsalita sa amin. Kinakabahan ako at natatakot na magsuot ang boses ko kapag nagsalita ako sa harap niya. Tell me, how to be okay in front of someone who dumped you, and yet you're still in love with him? Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko na siya tiningnan pa. Hindi ko kaya. Pero muntik na ako mapatali nang bigla niya akong hapitin sa aking bewang at kinulong sa gitna niya. Napatungkod ako sa kanyang mga nagbalikat dahil sa biglaan niyang ginawa. Nanlaki ang mga mata ko nang mapalapit sa kanyang mukhang nakatingala sa akin. I swallowed. He's too close. He's too close. Tila tumahimik ang paligid at tanging amarahas na hiyaw lang ng puso ko ang naririnig ko. He tilted his head and runs his finger on my neck. Doon pa mismo sa nilagyan ko ng band-aid. It sent chills through my spine with his simple touch. His lips pouted a bit. He seems curious habang tinitingnan niya iyon. Bakit may band-aid? Tanong niya na tila takang-taka. Kumibot pa ang kanyang mga makakapal na kilay. Sumikdo ang diwa ko. Halatang halata kaya. Alang namang i-display ko yan sa mga katrabaho ko. Di malalaman nilang... Napahinto ako sa sinasabi nang ma-realize kong lumalabas sa bibig ko. Kamuntikan ko ng iladlad ang hindi dapat iladlad. He suddenly squeezed my waist. Hindi na nga ako makakilos ng maayos. Kumikilos pang isang kamay niya. Parang may kung anong nabubuhay sa loob ng tiyan ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman pa. And yet, he was just staring at me. Malalaman nila ang alin? He playfully asked. Tiningnan ko siya ng matalim. Is he playing some rude games with me? The mere fact na halos ipusin niya ako ay nagpapahirap na sa kalooban ko. Hindi dapat ganito, di ba? Kaya naman sinubukan kong itulak pala sa aking sarili. Pero nagpatigas sa mga kamay niya sa bewang ko. Humigpit iyon at nilalabanan ng pag-atras ko. Tiningnan ko siya. Let me go. Halos ibulong ko sa kanya. But he didn't move. Kahit konti. Pinantay niya ang aming mga mukha. He is just an inch away from my lips. His hot, sweet breath fanned my face. And his brood stare can easily take my mind off from reality. I could even say, I missed you. Bakit hindi mo ako ginising? He softly asked. Uminit ang puso ko. May nagbago. Tinitigan ko siya, trying to find the changes. Naiinis ka ba dahil sa mga ginawa ko marka sa katawan mo? Dagdag niya. He seems like he's not sorry for what he did. I don't know what to feel then. I swallowed. Marahan akong tumango. Ang gilid ng kanyang labi ay nagpakita ng reaksyon at tumaas ng kaunti. Gusto mo bang mag-leave muna? Aniya.
Nagulantang ako doon. No! Ayoko! Kabago-bago ko pa lang dito. Nag-iwas na ako ng tingin sa kanya dahil tila sinisilaban na ako ng mga titig niya. I was intimidated. Narigas ako sa aking kinatatayuan nang tumbukin niya ang leeg ko at marahang sinubsob doon ang kanyang mukha. Nagwala ang puso ko. So, he said, napapikit ako at napaisip, why are we doing this? Is he allowed? Am I? But he's not. Pero gustong gusto kong ginagawa niya na kahit mali ay kinatutuwa ng puso ko. Naiiyak na ako sa frustration at inis. Ang hina ko eh. Ang hina-hina ko pagdating sa kanya. But he has a girl. Damn it! Kaya habang lumalalim ang mukha niya sa mukha ko, nag-ipon ako ng lakas at saka ako marahas na umurong mula sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko at nang lilingon ko siya, halos mapatid ang hininga ko dahil sa mapupungay niyang mata sa akin. Napalunok ako at bago pa man saan mapunta ang sitwasyon namin, tinuloy ko na lang ang dahilan ng pagtawag niya sa akin. I composed myself. Bakit mo ako pinatawag, President? Formal kong tanong. I saw how he clenched his jaw. He suddenly looked pissed. He heaved out a deep sigh. I want you to give me the menu you're going to prepare for the convention. His voice now was on an authoritative tone. An abrupt hold suddenly surfaces, but I immediately gained my composure. Okay, nasa laptop kong ginawa ko. Ipapaabot ko na lang sa'yo. Ngayon mo gawin. Umupo ka dun. Malamig niyang utos. He gave me a cursory nod at tinuro ang visitors area kung saan may nakabukas na laptop. Nakasave na kasi yun sa files ko. Naglakad siya at bumalik sa swivel chair niya. Gawin mo dito. For sure naman kabisado mong ginawa mo. I-print out mo na rin. Tuluyan siyang umupo at tinutok ang mata sa sariling laptop. I was left dumbfounded. I had no choice dahil ang sungit na niya. Kaya umupo ako doon at nagbukas ng browser. Kabisado kong ginawa ko. Siyempre, pero ano ba naman yung bumalik ako sa suite ko at isend sa kanyang nagawa ko na? Napaka-arte niya. Habang nagtatype, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Lalo pat sa kanya ako nakaharap. Naabutan ko siyang nakatingin sa akin, pero agad ding nag-iwas ng tingin. Every time we look at each other, may kiliti sa aking tiyan. Ewan ko, ang tatandaan namin, pero parang bata pa rin ang naging explanation ko sa pakiramdam ko. O dahil talagang ang pag-ibig ay tunay na nakakabata ng feeling. It can get you younger because your heart is happy. It will run to your veins, to your blood, and to your system. At ang output, fresh faces and bright aura. Paminsan-minsan din napapatigil ako sa pagtatype dahil nakakaligtaan ko ang ibang ingredients. Ngunit agad ko namang naisusulat tuwing bumabalik sa isip ko. Hindi dapat magkamali. Napapatingin na lang ako kay Logan kapag nauubo siya. Hindi ko alam kung may sakit ba to o ano. Akala mo ba nabibilaukan palagi? Makalipas ang higit isang oras, pumasok ang isa niyang alagad. Kasama ang isang staff ng hotel na tulak ang cart. Naamoy ko kaagad ang masarap na amoy ng inihaw na manok. Inaayos nila yon sa lamesita sa tapat ko. President, okay na po, sabi ng alagad niya. Thank you, Theodore. You may go. Pagkaalis ng dalawa, siya namang tayo ni Logan. Napatingin ako sa wall clock niya. Maghahalas 12 pa lang. Kaya sinave ko munang natapos para makababa ako for lunch. Ngunit lumapit at tumabi sa akin si Logan. At tinignan ang mga inihatid na pagkain. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko sa pagtabi niya. Napatingin ako sa inisod niyang plato, palapit sa akin. Nilingon ko siya. Kumain na muna tayo, sabi niya at inayos pa niya mga kubyertos ko, pati ang juice ko. Wag na po, sa baba na lang ako kakain. Tanggi ko. Nakakahiya naman makisabay sa presidente, di ba? Baka kung anong isipin ng iba niyang empleyado. But then, he darted his gaze at me. Nanumbalik ang inis sa mukha niya. Kumain ka na, hindi ka bababa. Mariin niyang sinabi. Dahil sa ayokong patusin ang inis niya, sumunod na lang ako. Nanghihinayang din ako sa napakaraming pagkain na nakahain sa harap ko. Lalo ako nagugutom. Tinabi ko ang laptop niya at kinuha ang kubyertos. We ate silently. Kung may maghahagis ng granada sa amin, agad ko yung maririnig
dahil sa sobrang katahimikan. Habang umungaya, napansin kong para siyang halimaw kung kumain. Napapangiti ako tuwing sumusubo siya ng punong-puno ang kanyang kutsara. Habang kinakain ko ang nakaslice na prutas, pinagpatuloy ko ang pagtatype. On the other hand, bumalik naman si Logan sa kanyang mesa. Pinupulido kong ginagawa ko para matapos na agad. At nang masiguradong ayos na, ay tinawag ko ang pansin niya. Nilingon niya naman agad ako. Ready to print na po, sabi ko. Sa tingin ko kasi bublutot yun sa printer niya. Kaya lang, hindi ako marunong. For instance, bigla siyang tumayo at lumapit sa tabi ko. Siya ang nag-connect nito sa printer. Napanguso ko habang pinapanood siyang gawin iyon. At agad-agad na patingin na magsimulang mag-print iyon malapit lamang sa mesa niya. Tumayo ako para tingnan iyon sa printer. In my peripheral vision, bumalik na siya ulit sa kanyang upuan. Kinukuha ko ang mga na-print na may kumatok at pumasok ang tinawag niya kanina si Theodore. Sir, nasa labas po ang mommy niyo. Ani Theodore. Napatda ako sa kinatatayuan ko. His mom? Si Mrs. Elena Mercadejas. Nanlamig ako at parang nabuhusan ng malamig na tubig. I can still remember every word she said to us, especially to my mom. She hated me the most dahil ayaw niya ako para sa anak niya. And it still lingered in my head when she only watched me bleeding. Napadasal tuloy ako na sana bumilis ang pagpiprint nito para makaalis na ako. Ayokong isampal na naman niya sa mukha ko ang kaibahan ko sa anak niya. May appointment ba siya? Nanlaki ang mata ko sa sinagot ni Logan. Bahagya ako nakatingin sa kanya, natutok pa rin sa kanyang laptop. Was he really serious? Kailangan pang magpa-appointment ng sarili niyang ina para makausap lang siya? Wala po, sir. Bigla na lang po siyang pumunta dito. Sagot ni Theodore. I yanked the paper out of the printer. Malapit na ako matapos. Then, she cannot come in. Tell her to leave dahil may kausap ako. Malamig nitong sagot sa kausap. Ngunit hindi ko na kinaya at pinigilan si Theodore. I really felt like I was the intruder here. Hindi! Tapos na kami mag-usap. Patapos na rin itong piniprint ko. Pigil ko sa kanyang umalis. Ngunit tiningnan niya ang kanyang boss na tila humihingi ng permiso. Pero sa akin tumingin si Logan. Salubong ang kilay niya. We are not done yet. Mariin niyang sabi sa akin. Pero okay na tong pinagawa mo. Saka kailangan ko na rin bumaba. Humigpit ang kanyang panga at parang kay bigat ng bawat dantay ng titig niya. Kapag umalis ka, tatanggalan ko ng trabaho si Theodore. My mouth fell from what he said. Napatingin ako kay Theodore at nakita kong napalunok siya. I returned my gaze at Logan. How could he say that to me? I cannot believe him. Binigay niya sa akin ang kapakanan ng kanyang tauhan at tila wala lamang yun sa kanya. He pressured me. So who am I to disarm this innocent man? Diretso ko siyang tiningnan, giving him a cold gaze. Fine, I'll stay. I almost whispered. Nilingon niya si Theodore at tinanguan. Nang makaalis, saka natapos ang piniprint ko. Inipon ko yun at saka nilapag sa kanyang gilid. Tapos na po. Tipid kong sabi. He is a monster. Paano niya naahatim na itaboy ang sarili niyang ina? Ganito ba siya magalit? Hindi niya ako nilingon man lang. Maupo ka muna. Utos niya. Hindi ako kumibo at tinalikuran na siya. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina nang biglang nag-ring ang phone ko. It was an unregistered number. Hello? Sagot ko sa linya. Ate Camila! Sigaw ng nasa linya. Medyo kumunot pa ang noo ko. Si Lucy to! Nakuha ko kasi kay Ate Charmaine ang numero mo. Napangiti ako bigla nang na-miss ko si Lucy. Nilingon ko si Logan at salubong na naman ang kilay habang nakatutok sa laptop niya. Pumunta ako sa isang sulok. Oh, kamusta na? Ang tagal na natin hindi nakapag-usap. Oo nga eh. Di bale, iimbitahan namin ikaw sa kasal namin ni Troy ko. Pumunta ka ha? Masaya nitong balita. Ngunit napangiti ako sa binalita niya. She's getting married. Wow! Congratulations! Kailan ba? Pupunta ako syempre. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Yes! Grabe na miss kita ate. Parang ang lungkot-lungkot na dito sa atin nung umalis ka. I bit my lip. Ako nga rin. Pero in fairness, na-miss din kita. I said genuinely.
Ngunit napaigtad ako na makarinig ng malakas na hampas. Nang liunin ko si Logan, halos mapatras ako na malalaking hakbang niya akong nilapitan. Hindi ko na rin naintindihan ang sinasabi ni Lucy dahil galit na hinapit ako ni Logan at siniil ng halik. Nabitawan ko na rin ang phone ko at nalaki ang mga mata kong inaangkin niya ang labi ko. I even heard him cursed. Tinulak niya ako sa dingding at idiniin ang sarili niya sa akin. I tried to push him pero tinaas niya na lamang ang mga kamay sa aking ulunan. Iniiwas ko ang aking mukha. Logan? Nang masilip ko ang mukha niya, nagitla ko madilim iyon. Anong nangyari? Why the sudden change? Bakit? Tanong ko. I don't know exactly what happened, pero pinupuno niyang curiosity ko sa kanya. Sino kausap mo? Bulong niya. Kumunot ang noo ko. Bawal ba ako makipag-usap? Si Lucy. Nanginig kong sabi. Halos kumawala sa takot ang puso sa pagwawala nito. Pumikit siya nang tila may narealize. Mariin at napamura pa. We are both panting. I bit my lip dahil tila naiwan ang labi niya sa pandama ko. You may leave. Bigla niyang sabi at saka ako pinakawalan. Tinalikuran niya ako at bumalik sa mesa niya. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng ating kwento. Salamat po!